brothers and sisters. Good evening po. Sa isang interview sa isang religious spiritual leader, at mayroong trahedya noong 2011, do you remember, in Japan, yung tsunami at yung lindol na kumitil ng 20,000 katao. At hiningi niya ng opinyon ang isang spiritual leader na iyon sa isang interview. Sabi niya, tayo ay nagulat dahil doon sa kanyang sinabi. Pinarurusahan ang Diyos ang Japan at nagpatuloy siya. Bakit? Una, sila ang nagsimula ng World War II na kinasawi ng maraming tao, milyong tao. At ikalawa, noong giyera, noong World War II, inalipin nila ang ating mga kababaihan, yung tawag nila mga comfort women, at isinira nila ang mga lugar sa Pilipinas. At ang pangatlo, sa Asia, ang Japan, ang unang nagpahintulot ng abortion. Sabi ng isang interview, sabi niya sa paglilinaw, pinarurusahan ng Diyos sa pamagitan ng lindol at tsunami ang mga Hapon, ang Japan, dahil ng kasalanan ng kanilang mga lolo't lola na mga naunang henerasyon. Kung nagpaparusa ang Diyos, kung ang Diyos ay mapaghiganti, malupit at marahas, edi dapat nung pinako natin si Kristo, ang kanyang anak, matagal na ninipol ang Diyos, matagal na dapat ginunaw ang mundo. Ano na ang masasabi natin sa favorite line ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only Son, so He did not send His Son to condemn the world, but the world might be saved through Him. Lagi natin sinasambit na ang Diyos ay pag-ibig. Tayo ba ay naniniwala doon? Halos din ganito ang nangyari sa ating kwento sa ating ebanghelyo ngayon. May trahedya ang nangyari sa lugar na kung saan marami ang namatay at hinahintulad ito sa isang pagpaparusa sa mga taong guilty sa kanilang pagkakasala. Ang kamalasan daw ay dulot ng pagiging makasalanan ng tao at pinarurusahan ng Diyos. Yan mismo ang iniisip ng mga bayang Israel at yan din mismo minsan ang ating iniisip. Sinasabi pa nga natin, buti nga sa Kanya, sa nangyari sa Kanya. Baga sa Bisaya, gaba, mirisi. Minsan ganun ang ating reaksyon sa mga taong namamatay na aksidente dahil sa trahedya, dahil alam natin kung ano ang kanilang ginawa. Pero ano ang masasabi ni Jesus? Ginulat sila ng sagot ni Jesus. At pagkatapos ng kwento, nagkwento ulit si Jesus tungkol sa isang may isang puno ng igos, fig tree, sa kanyang ubasan. Dahil hindi ito namumunga, sabi niya, cut it down, putulin na lang ito. Utos niya sa kanyang gardener, na putulin na lang ito kasi wala nang pakinabang, walang silbi. Subalit, nagmakaawa ang gardener, yung hardinero. Anya, bigyan pa siya ng 1 taon at sa loob nun, alagaan niya ang puno, lalagyan niya ng pataba sa paligid nito. At kung hindi ito mamunga, saka putulin. Malinaw po dito sa sinasabi ni Jesus, ang Diyos natin ay hindi yung sa pag-iisip ng mga Hudyo. Yung sinasabi ng isang spiritual leader na parusa ang higit sa mga makasalanan. Ang Diyos ay hindi malupit, hindi mapaghiganti, hindi tayo susumpain sa ating pagkakasala. Siya ang gardener, si Jesus,
na namagitan para sa atin. At yun ang ginawa ni Jesus. Inalay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. He is the great mediator. Yun din ang nakasaad sa ating unang pagbasa. Nagpakita si Yahweh kay Moises, anya, naririnig ko, nakikita ko ang mga paghihirap ng mga Israelita. Nais ko silang iligtas. Opo, ang Diyos natin ay maawain. Naparito si Jesus para tapusin ang pagliligtas niya sa atin. Na ayon kay San Pablo, dakila ang Diyos dahil ililigtas niya tayo habang tayo pa ay makasalanan. Kaya mga kapatid, aling Diyos ba ang pinaniniwalaan natin? Ang Diyos ba na mapaghiganti, pagparusa, malupit, marahas, o ang Diyos na inialay ang buhay sa atin sa krus nang dahil sa pagmamahal niya sa atin? Last Monday, if we remember, it was the feast of Saint Patrick. Sa aklat na How the Irish Saved Civilization, ang Ireland daw, nung unang mga 5th century, ay hinawakan ng mga mararahas na mga Vikings. Hindi yung pagkain, Vikings. May sarili silang Diyos-Diyosan, pagan gods. Pero paano ba sila naging Kristiyano, yung Ireland? Yan po daw ang malaking himala, the great miracle. Ang dating marahas, violente, malulupit na lahi, ay nagbago ng buhay. Ang susi nga sa himalang ito ay walang iba kundi si Saint Patrick, na dating alipin ng mga paganong Vikings na ito sa kanyang pagiging kabataan. Subalit, nung nakatakas at naging pari, siya ay pumunta sa Inglaterra, sa England. At binalikan niya ang umalipin sa kanyang mga Vikings. At dito, pinakilala niya ang Diyos ng mga Kristiyano. Paano ba nakumbinsi ni Saint Patrick ang mga taga-Ireland na maging Kristiyano? Ayon sa nasabing aklat, ang mga Vikings daw kasi nag-aalay ng mga berhen, mga virgins, ng mga bata bilang sakripisyo sa kanilang Diyos-Diyosan. Kung hindi nila gagawin yon, mamalasin sila. Malupit ang mga Diyos-Diyosang ito. Kaya pinatigil sila ni Saint Patrick at pinakita ang krusipiho, ang crucifix. Hindi ganyan ang aming Diyos. Sa aming panampalataya, hindi kami ang nag-aalay ng sakripisyo. Bagkus, ang Diyos namin ang nag-aalay ng sakripisyo para sa aming kaligtasan. Yan ang ating Diyos. Yan ang Diyos nating lahat. Siya ang nag-alay sa kanyang buhay, alang-alang sa pagmamahal niya sa atin. At yan ang naging daan para po sa pagbabagong buhay ng mga Irish. Kaya mga kapatid, yan ba din ba ang ating Diyos? Yan ang tanong. Amen.